Hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Praise God. Praise the name of the Lord Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Ama, muli pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin sa araw na ito. Pride Group, saan nandito po sila lagi na nagninilay, nag-aaral ng iyong mga salita at i-bless mo rin, Panginoon, ang mga kapatid namin na hindi pa nila nasumpungan na yung gawain dito sa Hong Kong, naway hanapin kanila. Ang sabi mo, Lord, magsihanap kami at kami ay makakasumpong. Kumato kami at ang pintuan bubuksan mo para sa amin. Magsihingi kami at anuman aming hilingin, ibibigay mo ito sa amin. Lord, pagpalain mo po ang mga salita mo na aming pagninilayan. Pagpalain mga lingkod, mga daluyan ng mga salita, ganoon po ang lahat ng mga dumalo ngayon. Gawin pong matabang lupa ang kanilang mga puso upang bawat binhi na walang iba kundi ang inyong salita, mahasik, ito'y tumubo at lumago at magbunga sa aming buhay sa araw-araw. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang kabuuan ng fellowship nito sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Ang Panginoon, iniwan sa pagdating napangalang Holy Espiritu. Kristo ay narito na, halina na iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Ang lakas sa pag-asa, narito sa amin, nahanap tulungan ka. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, lagi na siyang kasama sa hirap man at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na.
Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Yeah! Hallelujah. God is good All the time. all the time. God is good. Yan. Mabuti talaga ang Diyos. Hindi kasali yan. So, yun pong, bago tayo tumuloy sa ating pag-aaralan, ang topic natin, maganda ito eh. No? Listen, Friday ngayon, no? Sabi dito, listen to me, will know what is right. Pero bago po yan, kasi marami tayong mga kapatid na nanonood sa YouTube, sa Facebook, sa Pilipinas, sa iba't ibang mga bansa. May mga kamag-anak sila nandito sa Hong Kong. Sabi nila, Brother Bay, banggitin mo naman yung yung address dyan para masabihan nila ang kanilang mga kamag-anak na dumalo dito. No? Kaysa mag-tambay-tambay sila dyan sa worldwide. No? Ang El Shaddai, Monday to Friday, dito po sa St. Joseph Parish Church, Garden Road. Yan po sa itaas lang ng ng Central, no? Ngayon, Monday to Friday, ang misa po ay 12 to 1 at ang El Shaddai naman 1 to 1:30 praise and worship. Ang preaching po ay 1:30 to 2:30. At pagkatapos ng prayer meeting, may prayer eating susunod. Okay, at ang Sabado-Linggo naman, doon tayo sa Saikong. No? Sa Saikong. Pag Sabado, doon naman, ganun din ang oras. Linggo lang ang iba. No? Ang kwan po doon, sakyan ninyo pag kayo sa MRT Hanghaw. Ano? Hanghaw? Hanghaw. Akit lang kayo, hanapin niyo yung minibus doon, 101. Pupunta na kayo sa Saikong. Madali lang. No, kaya lang sabi nila, hindi namin alam ano sa address. Ito, tuwing mag-talk ako, gagawin kong announcement. No? Alam mo, sa ibang bansa kasi, Singapore, 3 years ako doon. Bago ko mag-talk, may announcement muna. So, yung mga nagtatanong din na sila magtanong. No? So, tandaan rin ninyo, kung ang pagdalo mo pasulput-sulput na parang palitaw, minsan lulubog lilitaw, hindi po magiging tuloy-tuloy ang daloy ng biyaya. Ang sabi ng Hebrew 10:25, huwag niyong kaligtaang dumalo sa mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan upang palakasin ang isa. Palakasin. Lalong-lalo na ngayong nakikita nating nalalapit ang pagdating ng Panginoon. Pag nanghihina ka, may problema ka sa pagdalo mo, sa fellowship, lalakas ka doon. Amen? Amen. Yan lang po ang ating announcement. Hayaan nyo, tuloy-tuloy natin ang announcement natin bago tayo dadako sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Ang topic natin, listen to me, will know what is right. Ito'y pagnilayan natin in Proverbs chapter 2, verse 9 up to 10. Sabi dito, Proverbs o Kawikaan chapter 9, chapter 2, verse 9 up to 10. If you listen to me, you will know what is right. Just in fear, you will know what you should do. You will become wise, and your knowledge will give you pleasure. Sabi dito, kaya nga, inyong malalaman, katuwiran, at katarungan. At iyong tatalantunin ang landas ng kabanalan. Lalawak ang karunungang matatanim sa isipan. Madadamay kasiyahang dulot nitong kaalaman. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Itono natin. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Come on. Hallelujah.
Glory to God. Wala nang hihigit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo'y alay, luwalhatiin ka magpakailanman. Wala nang hihigit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Amen. Ikaw ang Diyos na buhay, Amen. ang papuri ko sa'yo'y alay, luwalhatiin ka magpakailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang itaas ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y naglilingning sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang itaas ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y naglilingning sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Todo bigay ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Wala nang hihigit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Amen. Ikaw ang Diyos sa buhay, ang papuri ko sa'yo'y alay, luwalhatiin ka magpakailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang itaas ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y naglilingning sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang itaas ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y naglilingning sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Todo bigay ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Todo bigay. Amen. Ala, sige, puro bigay. Alam niyo ba, pinakamasarap sa lahat pakiramdam yung nagbibigay ka. Amen. Unspeakable joy. Pero makuripot, malungkot yan. Amen? Okay, isa pa. Huwag niyong sabi doon sa Biblia, sa Daniel 12:3, kung gusto naman niyo magkaroon, dumami ang inyong member, dumami ang attender, lahat ng mga tao dapat may responsibilidad, lahat ng ligtas, channel of salvation. Daniel 12:3, yaong umakay ng marami tungo sa kabutihan, magniningning siya na parang tala sa kalangitan magpakailanman. Yun. Itanim sa puso nyo para maging sipagin kayo sa pag-akay. Mayroon pong biyayang hanggang sa dulo ng walang hanggan. Amen? O sige, magsiupo na po tayo at makinig ng mabuti. Listen to me. Si Jesus, sabi niya, isinusugo ko kayo, ang sino mang makinig sa inyo, nakikinig sa akin. Ang sino man nagtakwil sa inyo, nagtakwil sa nagsugo sa akin. Yan. At ito ang gagawin nyo para lumago kayo sa pananampalataya. Huwag kayo mamimili ng preacher. Huwag kayo mamimili ng pari kung sino lang pakikinggan nyo. Basta yung nakatayo sa gitna, that is the representative of Christ.
Amen po ba? Yung iba, pag hindi nila gusto yung nagsasalita, natutulog, kwentuhan. Tapos sino magmamas mamaya? Ay, sige dito, ay sa susunod na lang ako. Sino magpipreach? Ay, nako. Yan yung kababawan ng mga Kristiyano. Pero ang Kristiyano na pumunta para kay Kristo, kahit sino yung magsasalita, pupunta ako dahil si Lord ang aking pinuntahan. Okay? Kaya yung word, sinabi dito, listen to me, will know what is right. Gusto mo malaman yung tama, mabuti? Makinig ka. Ito pong binasa natin, kung mapapansin po natin, no? Kaya nga, iyong malalaman, katuwiran at katarungan. Kailan mo malalaman ang katuwiran? Ang katuwiran ng Diyos, iba sa katuwiran ng tao. Ang Matthew 6:33 sa Tagalog, sabi doon, unahin ninyo. Pag sumakita ninyo, na higit sa lahat na kayo'y pagharian ng Diyos, mamuhay ayon sa kanyang katuwiran. At idaragdag na lang niya ang inyong pangangailangan. Amen? So, the verse dito po, sa Proverbs 2:9, the verse, if you listen to me, you will know what is right. Just and fear. You wise know what you should do. Is found in Proverbs 2:9, is specifically the good news. So, ang good news naman, yung nababasa sa gospel, yung mga ebanghelyo. Tandaan nyo, pag binasa yung ebanghelyo, ang sabi doon, this is the good news of our salvation. At ang gospel, 4 lang yan. Gospel of Matthew, Gospel of John, Gospel of Mark, and Gospel of Luke. Ebanghelyo po sila. Kaya pag nagbasa ka ng topical dito sa Proverbs, sa anumang sulat ng iba, hindi po good news yan. Yan ay the Word of God. Amen? So, sabi dito, version state it way, if you listen to me, you will know what is right. Just, no? You will know what is should do. This verse emphasizes the importance of heeding wisdom and guidance for understanding and discerning what is morally correct. So, ini-emphasize ng salitang ito of heeding wisdom and guidance in understanding. Dalawa po yan, tatlo. Kung ikaw gusto mo magkaroon ng wisdom, galing kay Lord. Kaya nga si King Solomon, ang hinihingi niya, wisdom No? Guidance. Kung guidance naman, galing sa Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, pinadala dito ng God the Father. Pag akyat ni Jesus, sabi niya, huwag kayong mag-alala. Kung hindi ako aakyat, hindi bababa sa inyo ang Espiritu Santo na siya magbibigay sa iyo ng guidance. Actually, the Word of God give direction to our life. Kung wala ang salita ng Diyos, wala pong direksyon ang buhay ng tao. Kung saan-saan lang papunta. No? Ngayon, ang Holy Spirit, ang trabaho naman ng Holy Spirit, is our comforter and guidance. Sabi ni Lord, anak, huwag kang lumampas sa linya. Kaya may tinatawag tayo yung sinasabi ng iba na pag mayroong memorandum, memo. Ang kumpanya, pag nagbigay ng memo, huwag kang lalampas dyan, yayariin ka. Amen?
Ganon din sa amin. Mayroon kami tinatawag mission order. Ha? Ngayon, ang mission order, hanggat hindi matapos ang mission mo, hindi ka pwede magreklamo. Ha? No reclams. Obey before complain. Ha? Iyan ang kwan ng sundalo. Kaya mga sundalo, ang kanila pong loyalty sa commander-in-chief nila. Wala silang pakialam doon sa sasabihin ng iba. Ha? Kasi ang sundalo, sila po ang mayroong training na obey before complain. May nakita ka bang mga sundalo na nag-complain? Kasi susunod yan sa command ng kanilang nakatataas. Ha? Ngayon, higit sa lahat, ang Diyos, nagbigay ang Panginoon ng commandments, yung kautusan. Kailangan kautusan ng Diyos, puro huwag. Huwag. Huwag kang papatay. Ha? Huwag kang, ang daming mga huwag. Hindi masunod ng tao. Sabi ng Diyos, bira kayo. 10 lang nga yan. Di pa niyo masunod? Pagdating ni Jesus Christ, sabi ng Ama, bawasan mo nga yung utos. Gawin mo lang 2. Hindi pa rin masunod. Sabi nila daw, kaya ibigin niyo ang inyong Diyos, buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa. Hindi nga maibig ang Diyos ng buong puso eh. Kung saan-saan napunta ang puso mo. Napunta kay Christopher. May mga lingkod ng Panginoon, naghanap ng boyfriend, naghanap ng ano. Nung pinagbawalan sila ng kanilang mga boyfriend at apam, hindi na sila makapagdalo sa gawain. Wala na. Huwag mong ipagpapalit si Lord sa anumang bagay sa mundong ito. Pag pinagpalit mo si Lord sa lahat ng mundong ito, tandaan mo, the source of all things in this world, only God. Pati buhay mo nga, siya may hawak ng buhay mo. Pag tinigil ni Lord ang hangin na lalanghapin mo, baka tigok ka na. Ano mang mayroon ka, galing yan sa Diyos. Bakit pang hinayangan mo yung para sa Diyos? Ang hinihingi lang ng Panginoon, put God first. Walang pakialam ang Diyos doon sa pangalawa mo. Ang unahin mo lang ang Panginoon, pag inuna mo ang Panginoon, tuwing gawain dito, 1 hour, 2 hours lang ang ibigay mo sa day off mo. After 2 hours, bahala ka na kung saan pupunta. Hindi ka pipigilan ni Lord. Ang Diyos hindi killjoy. Gusto rin ng Panginoon, sumaya ka. Gusto ng Panginoon, makipagkwento ka sa mga kakilala mo, friend, alika, mag-Starbucks muna tayo. Kulang ako sa pera, mag-McDo na lang. Kung kulang sa McDo, friend, mag 7-Eleven na lang tayo. Di ba? Ang hinihingi lang ng Panginoon, unahin mo siya. Amen? Yung wisdom and guidance, sa Diyos yan galing. Amen? For understanding. Ang kulang sa tao, yung understanding, yung tunay na pagkaunawa. Amen? Mayroon namang iba na sobrahan sa Biblia. May sarili siyang pag-unawa. Ayaw na makinig ng salita ng Diyos. Doon, nakipagdebate na. You are not calling as a preacher. You are calling as a maid dito sa Hong Kong. Pag-usayan mo yung paglilingkod mo dito as a DH, darling of the house.
Ang dami diyan, pag ikot-ikot mo sa kwan, ang dami diyan, mga pastura. Oh my God. Bakit nagpapatawag ka pastura? Kasi pastor ako, brother. Oh, sino nag-ordin sa iyo? Ha? Eh kasi nag-aral ako ng Biblia, nag-aral ako sa Zoom, nag-aral ako sa mga ganito. Oh, tapos pastura ka na. Ha? Alam mo yung mga sobrang donong, hindi nadadalo sa gawain yon. Ha? Yung maling understanding, no? Sabi ng iba, kinausap ako ng Diyos. Swerte ka pa, sister. Ako, 42 years na ako nagpipreach, hindi ko pa narinig na kinausap ako ng Diyos. Sinabi ng Diyos sa akin ito, brother. Buti ka pa, sinabihan ka. Eh, malapit na pala, maluwag yung tornilyo. Amen? Amen po ba? Makinig ka ng salita ng Diyos at ang Diyos mismo ang magbibigay ng pagkaunawa sa iyo. Purihin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Discerning. Ha? The Holy Spirit, isa sa gift of the Holy Spirit and gift of discernment. Madi-discern mo ang tao, sino ang taong ito. Ito ba'y may espiritu ng Diyos o espiritu ng kayabangan o espiritu ng demonyo? Espiritu ng pambubudol, espiritu ng panluloko. Amen? Kaya, sa dami ko na nasalihan na networking, puro sinasabi, yayaman ka, brother, yayaman ka. Nagbigay naman ako ng pera. Sabi, hindi ko na makita yung speaker. Ang galing ng speaker. Yung produkto naman, hindi magaling. Alam ang produkto, malalaman mo na magaling pag ikaw mismo ang gumagamit. Pero yung speaker, hindi naman gumagamit yan. Kasi binabayaran lang yan para magkuan. Mas mabuti pa nga yung mga gumamit. Ito, brother, bay, pumayat ako. Oo nga, sumiksik ka. Bumata ako. Oo nga, patikim nga. Amen? Huwag kayo maniwala doon sa sobrang galing na speaker. Lalo sa mga tungkol sa negosyo, yayaman ka. Pagkatapos yayaman ka, pag nagbigay ka ng pera, hindi mo na makikita. Naroon naman sa ibang mga networking. Sus, Ginoo ko ambot sa imo. Ano yan ba? Wisdom? Gamit ka rin ng discernment. Pero pag yan ay nadidiscern mo, ginamit mo, at maganda sa katawan mo, ipagpatuloy mo, dahil yan maghahatid sa iyo sa tagumpay ng buhay. Amen? Woo! Amen po ba? Okay. Number 1, what does the Bible say about doing what you know is right? Anong sinasabi ng Bible? Sinasabi niya, doing what you know what is right. In John 4:17, biblical po ito, James 4:17. Ang sabi ng James 4:17, so whoever knows the right thing to do and fail to do it, for him, it is sin. Yung nakakaalam ng mabuti, may binanggit pa sa iba, nakasulatan, pag nagkasala ang iyong kapitbahay, ang iyong kaibigan, at hindi mo pinagsabihan na mali yung kanyang ginagawa, pag namatay, pananagutan mo sa Diyos yun. Bakit? Hinayaan mo siyang mabulid sa apoy ng impyerno. Hindi na bali magalit yung kaibigan mo. Pag sinabi mo, oy, may asawa ka sa Pilipinas, anong ginagawa mo dito? Pag magalit sa iyo, okay lang. Pero sabihin mo, Lord, nagawa ko ng tungkulin ko as a Christian.
napaalalahanan ko na siya. Kung siya man mapunta sa impyerno, hindi ko nakasalanan, Lord. Pinili niya yun. Amen? Amen po ba? Ha? Meron akong kinausap Sabi ko, ikaw, agi, ikaw, tumboy. Gusto na ba niyo pupunta sa langit? Upo, naglilingkod kami sa Panginoon. Mag-asawa kayong dalawa. Nag-asawa nga sila. Ninong, ikaw ang ninong namin. Kaya ako ninong. Ha? Amen? Meron akong inaanak din, bakla, na preacher. Gwapo, parang parang artista. Ay yung babae naman, napakagandang babae. Habol na habol sa kanya. Brother ba, anong gawin ko? Sundan mo, naroon na destino sa probinsya at huwag kang uuwi. Doon ka matulog sa kwarto niya. Aba, nung gabing yun, akala ko nagbiro yung babae, pumunta sa Pangasinan. Ay, walang matulugan doon. Doon dumulog sa kwarto ng na-assign na preacher. Ay, may nangyari sa kanila nung gabi. Agoy! sabi ng lalaki, Nung, pakasal na po kami. Ha? Mas masarap pala ang babae kaysa lalaki. Okay, nag-asawa sila. Ang anak nila, puro mga profesional na. Ha? Ay, magaling ako magtugpo-tugpo. Yung pagsabungin, no? Sus. Kaya nga, ang dami-dami ko na. Lahat ako ninong. Yung mga binibiro ko, yan, bagay siya, yan. Ha? Di, meron naman akong kinausap. Brother Bay, kasalanan po ba yan? 3 ang anak ko, iba-iba ang tatay. Ha? Kinasal ka na ba? Hindi. Maghanap ka ng makasama mo habang buhay. Ha? Aba, nakapag-asawa pa? Ha? May edad na ang napangasawa, batang-bata. Hingin mo sa Diyos yan. Kasi ang Diyos, pag ikay may relasyon sa Diyos, wala kang hilingin sa Diyos na hindi ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen? Amen po ba? Ay, nako. Meron pa akong brother, bakit kaya maganda naman ako? Hindi ako nakapag-asawa. Tingnan mo nga yung kuko mo. Parang kuko ng mangkukulam. Mag-ayos ka naman. Di ang lalaki, sensitibo yan. Ang unang tinitingnan ng lalaki, yung kuko ng babae. Oo. Sige, kung magpagupit ka. Nung magpagupit, hindi na siya natakot kaya wala pa na siyang salamin. Kasi natatakot siya sa pag tiningnan niya yung mukha niya sa salamin. Para bruha ako. Sabi ko, magpagupit ka, magpaganda ka. Nung gumanda. Meron naman isang core group na nabalo. Sabi ko, yan, kahit balo, may pera yan. Kaya marami na akong pinagsabong, yung tinatawag kong mga inaanak sa mga preacher. Si Orel, yung inasan dito, inaanak ko rin sa kasalyan. No? So, halos lahat ng mga inaanak. Pero wala naman akong inanakan. Palapakan natin ang Panginoon. No? Woo! Alam mo ang buhay ng tao. Simple lang. Life is what you make it. The choice is yours. Okay, ito na. Yung Santiago chapter 4 verse 17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. No? Pag may nalaman kang dapat mabuti mong gawin at hindi mo ginawa, na dapat makatulong ka sa kapwa mo, kasalanan mo sa Diyos yun. Amen po ba? So, ang lahat ng mabuti, dapat ay palaganapin. God is good.
O, mabuti ba ang Diyos? O dapat ipakilala mo ang Panginoon ang kabutihan niyang ginawa sa buhay mo. Amen? O yan. Number 2. Where in the Bible does it say to do what is right? Ulitin naman. Ito po sa Proverbs 21 verse 3 in context. Ito ay sa konteksto. In context, you may think that everything you do is right, but remember that the Lord judges your motives. Ayan naman. Kung gumawa ka naman ng mabuti, dahil pakitang tao, ang Diyos alam niyang motibo mo. Amen? Di ba? Pag malapit ang eleksyon, ang daming mga gumagawa ng mabuti. Tapos nakasunod yung vlogger. Uy, si ganito, mabait si ganito. Amen? Di ba? Ang Diyos, alam niya ang motibo mo. Kung gumagawa ka ng mabuti at mali naman ang motibo mo, ay hindi ka magtatagal. God will expose you. Kaya sabi ni Brother Mike, nung bago pa lang kami sa ministry, if you want to serve this ministry, clear your motives. Kasi kung ang motibo mo kaya dito kasi El Shaddai, dahil maraming tao, maraming attender, tandaan ninyo, yung dinagsa kami ng mga preacher galing sa iba't ibang mga ministry, kami po ang nag-i-interview. Siyempre, 1988, elder na ako eh. Yung isang kwan doon, halos mamakuan kamamano sa to, buligi ako. Makasulod sa El Shaddai. Tinulungan ko. Kilala niyo yun. Yung nagtayo ng Lord of the Nation. Bisaya yun, Ilonggo. Tinulungan ko. Nagustuhan ni Brother Mike. Pinadala siya ngayon, naging head ng education, nagiging mataas ang katungkulan. Hindi na ako kilala. Sabi ko, di ka magtatagal. Inasa ni Brother Mike sa Canada, sa Amerika, sa Hong Kong. Nung yumaman na, okay, make your own kingdom. Yan pala ang motibo mo. Amen? Alam ng Diyos ang motibo mo. Amen po ba? Pero kung ang motibo mo, masaya ka na pag maglingkod sa Panginoon, masaya ka na makapakinig ng salita ng Diyos, masakaya ka na sa ginagawa mo, makatulong sa kapwa mo, mabuti ang ginagawa mo, iyon ang pinaka-pure na motibo na kinalulugdan ni Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Alam nyo, yung pong vision can twist to ambition. Amen? Ang daming mga tao, ang ganda ng vision nila sa El Shaddai. Nung bandang huli, naging ambisyoso. Gusto ko maging ganito, gusto ko maging ganito. No? Amen? Kung ako nag-ambisyon lang, dami nagyaya sa akin mga milyonaryo, bilyonaryo, magtayo kami ng pre-meeting, ako pa ang servant leader, sabi ko, demonyo ka, lumayas ka. Bakit? Operan mo ako ng ganyan? No? Dito ako binihisan ng Diyos sa El Shaddai, janitor lang ako, pinulot niya ako sa basurahan, tapos sinuutan ng Amerikana ni El Shaddai, inassign sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo, sa iba't ibang probinsya. Nakasakay ako ng iba't ibang eroplano, iba't ibang mga oportunidad. Tapos mag-traidor ako. Sabi ko, demonyo ka, lumayas ka. No? Amen?
Hindi ako nag-ambisyon. Ha? Kasi ambisyon ko, ha? Panginoon, gawin mo akong disciple, makatulong kay Brother Mike. Amen? Amen po ba? Ang hirap ng taong ambisyoso. Ha? Parang cellphone. Pag tinawagan mo, cannot be reached. Yung mga taong ganyan, umiiwas pag kuwan mo, ambisyoso yan. Huwag kayong magkaibigan sa mga tao na laging may dahilan. Nung nangangailangan ng tulong, nako. Nung pinautang mo, ngayon di mo na makita. Tapos, cannot be reached pag tinawagan mo. Di ba? Tama, Day? Ha? Kaya ako magpautang, lista sa tubig. At least sa tubig di mo na makikita. Palapakan natin si Yahweh Shaddai. Amen. Amen po ba? Sabi dito, sabi dito, you may think that everything you do is right. Yes. But remember, ito sabi niya, that the Lord judge your motives. Doon lang tayo husga ng Panginoon sa motibo natin. Amen pa ba? Do what is right in fear that pleases that Lord more than bringing sacrifice. Higit pa sa sakripisyo daw yun. No? Amen po ba? Pag ginagawa mo ay tama, ginagawa mo ay mabuti, higit pa sa sakripisyo daw yun. Amen? Alam mo ang pinakamagandang pakiramdam, yung nagawa mo kabutihan ng isang tao. Sabi, kung hindi dahil sa akin, ay salamat. Nakatulong ako sa kanya. No? Yan ang mga ugali ng mga taong motivator. Can motivate the other person na yung kaalaman mo, karunungan mo, ibinahagi mo sa kanya para umunlad siya. Amen po ba? Amen? The number one motivator na nakita ko si Brother Mike. Kwento ko lang sa inyo, hindi sa pagyayabang, no? Ako kasi, janitor ako noon, kahit saan pumunta si Brother Mike, may hawak akong payong. Tapos, nagkaroon ng retreat sa Puerto Azul. May mansion si Brother Mike doon. Nag-retreat kami doon. Magdamag. Naliligo kami doon sa resort, sa beach. Halos lahat ng preacher, disciple, mga workers, paligo sila. Ako hindi ko makaalis. Kasi si Brother Mike, kailangan may kasama, hindi naman siya naliligo nakatingin lang. sabi ni Brother Mike, Bay, huwag kang umalis dito. Hayaan mo sila maligo dyan. Huwag ka maligo. Di umupo ako. Umupo ka dyan. Pero hindi pa ako preacher noon. Janitor pala ako. Sabi ni Brother Mike, gusto mo bang yumaman? Sabi ni Sir, opo, sir. Sino bang ayaw niyan? Tuturuan kita paano kayo maman. Pag ginawa mo ito, Bay, talo mo pa yung mga degree holder na yan. Di ba ang D? Degree. Sabi ko, sir, turo mo nga sa akin. Upo ka dyan. Umupo ako. Sabi niya, unang D. 4 na D ituturo ko sa iyo na hanggang ngayon in-exercise ko yan. Tinuturo ko sa mga kaibigan ko, sa mga taong gustong umunlad ang buhay, pinansyal, espiritual, negosyo o ano pa man. Can apply yung 4 na D. Sabi ni Brother Mike, unang D, desire of your heart.
Tapos kinuwento niya, alam mo, mahirap lang kami sa Catanduanes. Pag umupo ako at nakatingin ako sa kalawakan, ang desire ng puso ko, darating ang panahon, makarating ako sa Maynila at ako'y mag-aaral ng mabuti. Pag nag-graduate ako, ako'y magiging isang successful businessman. No? Sir, pareho yung desire natin. Kasi dati nagkakargala ako ng tubo sa kada, sa Negros. Sabi ko, hindi papayag ako na mamatay katulad ng mga kamag-anak ko, namatay na mahirap. Pupunta ako sa Maynila para magbago naman ang buhay ko. No? Oh, sumakay ako ng barko sa Negros Navigation, wala akong kasama. Ang dala ko lang pangarap. Pagdating doon sa pier, ang sabi na nagtatawag ng jeep, oh, sukat, sukat. Tinanong ko sa Bisaya, to, dadaan man sa Lunita na? Sabi niya, oo, dadaan kami sa Lunita. Sakay ka na to, sakay. Kasi wala nga akong tutuluyan. Doon, ang pangarap ko lang, habang hinahanap ko yung tiyahin ko, na mahigit na 25 years hindi nakauwi, hahanapin ko. Ang tanong, saan ko hanapin? Wala naman akong address. Nakasinilas na ako. Iba pa yung kaliwa, iba pa yung kanan. Pagdating doon, sakay ako. Ay, baba mo ako sa Lunita, ha? Naku, hindi ako binaba ng konduktor. Doon ako dinala sa sukat. Alam mo ba yung sukat? Pag-ikot namin sa terminal ng jeep, yun po yung CAA, yung squatter area. Alam niyo yan. Sa Las Piñas, CAA. Dumaan kami sa sukat. Di ko sukat akalain na makarating ako doon. Pagdating doon sa terminal ng jeepney, tinanong ako ng ay, di ka nagbaba? Sabi ko, ibaba ako sa Lunita. Ay, nalampasan na natin to ang Lunita. Sabi ko, saan ako matutulog? Mabuti na lang yung Bisaya dito sa Maynila, hindi po yan nagkukuha. Pag Bisaya ka, tutulungan ka talaga. Ito na. Nanawagan na yung driver. May kapitbahay pala doon. Yung kapitbahay na yun, Manang Chuling, kawawa naman tong ating kababayan sa Negros. Sabi ni Chuling, sa di nga sa Negros, sa Inapoy. Hindi ko alam, yung Chuling na yan pala ang best friend ng tiyahing ko. Sabi, di rin lang yan. Papuntay mo sa balay. Bukas dadaling ko yan, magtitinda kami ng tangkong. Kasi ang trabaho ni Manang Chuling, pati yung anak niya, naglalako ng kangkong, dala-dala yung kariton. No? Pagdating doon, sabi ko, Lord, hindi naman yan ang pangarap ko. Umalis ako doon, Lord, sa Negros para mapalayo sa sakada, sa pagtatapas ng tubo. Ngayon, bakit, Lord? Ayaw ko magtinda ng kangkong, Lord. Kaya wala akong matulugan, no choice. Ito naman yung tiyahing ko, ang number niya sa El Shaddai, wala pang 50. At yung tiyahin ko, nagpaalam, nagtaka siya, bakit parang may nagsasalita sa kanya, dalawin mo yung kaibigan mo sa sukat. Si Chuling, di na kayo nagkikita. Nagpaalam siya sa employer niya, dyan sa Magallanes Village, yung mga may milyonaryo doon. Ang tiyahing ko, sosyal. Bakit mayorduma siya ng isang mayamang pamilya?
Ha? Tapos, pagdating doon, sige, sabi niya, magdadala ako ng kung kay Manang Chuling ng maraming pasalubong. Pero walang siyang alam. Ano bang mayroon doon kay Chuling yung gabing yon? Ito na. Pagdating doon, tandaan nyo ang buhay ko na drama yan, ginawang pelikula sa Channel 13 sa Liwanag sa Landas ng Buhay. Na pelikula yung buhay ko. Pagdating doon, sabi ni Katok-tok-tok, Chuling! Sabi, Rose! Buti nakapasyal ka, mayroon tayong inampun ako dito, kababayan natin. Baka mapahamak to. Pagpasok ni Tia Rose sa bahay ni Manang Chuling, namukaan ko kasi ang dala-dala ko lang lumang retrato ng tiyahin ko. Sabi ko, kamukha to ng hinahanap ko. No? Sino po pangalan nyo? Rose Gonzales. Ay, abaw, swerte gid ako. Hindi na matuloy ang paglako ko ng kangkong. Pinatotoo ko to, pero kilig na kilig yung mga tao kasi totoong nangyari. No? Ito na. Sabi niya, sino ang tatay mo? Si Kulas at saka si Alicia. Ay, naku! Pamangkin kita, maliit ka pa noon, inaalagaan kita. Sus, niyakap ako ng tiyahin ko. Sabi niya, Noy, ang Diyos, si El Shaddai, ang kinausap ako na dalawin si Chuling. Kaya pala nandito ka. Iyakan kami, sabi ng tiyahin ko, don't worry. Bihis ka, sabi ni Chuling. Magtitinda pa kami ng kangkong bukas. Sabi niya, wala na. Dadaling ko to sa manager ng DWXI. Doon ko na iwanan ito. At ipapasok ko janitor sa kaibigan kong general manager at station manager ng DWXI. Ganun kalakas yung tiyahin ko sa El Shaddai. Sila po ang kauna-unahang attender ng El Shaddai. Pagdating doon sa istasyon ng radyo, diyan sa Parañaque, malapit sa casino, sabi ni Tia Rose, Brother Min, iwanan ko lang pamangkin ko, gawin yung janitor kahit walang sweldo, patabain lang ninyo. Sipin mo, pinasok ako, janitor, walang sweldo. Sabi naman ng manager, patawa-tawa, Rose, isang bulati na lang hindi nakapirma sa pamangkin mo, mamamatay niya sa sobrang kapayatan. Pag namatay yan, wala akong sagutin, ha? Sige, iniwan ako doon. Yun ang istorya ng buhay ko. Nung iniwan ako doon, naging masipag ako, karwaser, lahat ng kotse, pati kotse ni Kibuloy, nalinis ko yan, pati yung mga announcer doon, broadcaster, reporter, announcer, lahat yan, kasi wala akong sweldo. Tapos 1,000 lang pala sweldo ko sa isang buwan, parang allowance. O di nagsipag ako, lahat ng sasakyan nililinis ko. Sabi ni Camilo Principe noon ng may-ari ng Tinig ng Himala, yun nagbibigay sa akin 10 piso araw-araw, tagalinis. Ay nung una, pag may 10 piso ka, katumbas na ng 500 pesos. Pag nilinis ko, doon lang nyo ilagay sa alakansya ko. May alakansya ko doon nyo ipasok yung aking paglilinis. Tawag naman yung isang announcer, bye! Bilan mo kami ng pagkain. Liaison officer naman ako, layas doon. Pagkatapos, hindi ako namimili, no? Bye, wag mo nang ibigay yung sukli, iyon na yan. Puno yung kuwan ko, 1 taon, puno yung aking alakansya malaki. Sabi naman isa, bye! Ano naman yan?
magkuhan ka. Darating yung general manager, nandyan yung mga soup number 5. Kaya alam ko magluto ng soup number 5. Yung ari ng baka, yan ang soup number 5. Tapos, bay, alis kami mamaya ng gwardiya, nandyan yung shotgun, total magkaksinlaki naman kayo ng guard, isuot mo yung yung uniforme ng gwardiya, ikaw magbabantay sa istasyon ng radyo. Sabi ko, sige, pero yung allowance ko, huwag kang mag-alala, meron. Isipin mo, pero ang hindi ko makalimutan, naging floor manager ako. Kasi yung istasyon ng radyo, pag may pumasok na may putik, sinusundan ko ng map. Kasi si Brother Mike nagbo-broadcast yan araw-araw tapos marumi. May CR doon na hindi pwedeng CR ang ordinaryong people. Kailangan kay Brother Mike lang yun. Binabantayan ko yun. No? Pagdating ng panahon, sabi ng manager, Bay, gusto mo talaga magbago ang buhay mo sa pagka-janitor? Sir, pangarap ko yan. Desire ng puso ko yan. Sabi niya, gagawin kitang newscaster, broadcaster. Hindi naman ako nag-aral ng mascom. Basta lang. Bukas bihis ka. Yung pinakamagandang bihis mo, mag-long sleeve ka. Magsuot ka ng maganda. Ay, medyo gumandang lalaki na ako kasi tumaba na ako eh. Kasi tumaba na nga ako. Sabi ng manager, punta muna tayo sa Hyatt Hotel. Magkape tayo doon. Kaya doon ko natutunan yung kape. Walang matigas na tinapay sa kapeng mainit. Kasi yung manager kong Batanggenyo, pag sinasawsaw yung mga pandesal doon, sabi ko, pambirin taong ito, manager, tapos walang hiya, sinasawsaw yung, sabi niya, siya, bahala sila sa buhay nila. Oo. Tapos, punta na kami sa KBP, opisina ng, alam mo yung KBP? Sa Makati, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Hindi ka pwedeng mag-broadcast nang wala kang lisensya. Ang lisensya ng mga broadcaster, TV host, lahat yan isa lang ang aming license. Mag-exam ka. Sabi ko naman. Sabi ng iba naman kasama ko sa exam. Ang habang kasi sila, kumukunot ang noo kasi napakahirap yung exam eh. Ako naman, patawa-tawa lang ako. Sila, nagtapos sila ng telecommunication. Mascom. Ako naman, mas komportable. Alam mo, pagkatapos ko exam, ako, sir, tapos na. Wala stick. Ang bilis mo bahala ng silsiday. After 1 week, hindi ko makalimutan yun, 1988. 2 promosyon ko. Now, you are the accredited of newscaster, broadcaster. Kinuha na ako magbasa sa mga komersyal. Ang komersyal ko, ang kaunang, Rupina Pates. Birds Free. At saka, Rubbing Alcohol. Dunkin Donut. Ang dami ko ng komersyal. May income na ako, day. Kasi binabayaran na ako ng mga kumpanya. Amen? So, yung buy noon ay medyo hindi na Bisaya. Tapos, pinatok ako ni Brother Mike sa Puck Art Theater. Isa ako sa speaker ng CLSS na more than
20,000 people. Ngayon, nung ma-discovery ako doon, sabi ni Brother Mike, simula ngayon, memorandum. Brother Mike Gonzales is not janitor now. This is, mag-aral na siya ng Biblia. Pagkatapos 1988, diniklara na, nakasama na ako sa elder disciple. Wow, wowie. After 1990, sabi ni Brother Mike, okay, i-assign kita sa Hong Kong, 1991. Kaya dito sa Hong Kong, tao dito, ang amin pong gawain dyan sa Central, yung basurahan, yung maliit na karaoke, yun ang aming. Nagpipreach ako, nakaikot yung mga tao. Kaya doon dumami dahil sa pag-akay. Tinuruan ko yung mga tao mag-akay. Yung Daniel 12:3, ito, ordinaryong prayer meeting, puno ito, Monday. Pag nagpakilala ng newcomers nung una, pinakamahina, 50 katao. Minsan 100 newcomers. Saan ka makakita nun? Nag-boom ang El Shaddai dito nung time na yun. Nung wala pang pandemic, yung wala pang turnover sa China, ang mga Pilipino dito, approximate to 450 to 500,000. Pag pumunta ka dyan sa halos wala kang madaanan, parang mga yung mga tao. No? Amen? Kaya ni-encourage ko kayo. Kasi mula ngayon, i-announce ko na yung pag-akay at yung lugar. Kasi yung isang preacher galing sa South Korea, sa iba't ibang mga bansa, Brother Bay, may kamag-anak kami diyan. Sa Hong Kong din la alam kung nasaan ang El Shaddai. O ngayon, tuwing mag-talk ako, bago ako mag-talk, announcement muna. Amen? At mag-akay kayo dahil iyan natutuwa ang Diyos sa mga taong nagsisikap na makadala ng kaluluwa sa paanan ni Yahweh El Shaddai. Amen? O yan lang ang ang pinakamagandang gawin natin. Di ba ang topic natin? Ay, ulitin ko, listen to me, will know what is right. Magsitayo na kayo. Yung word na listen to me, mahalaga yan. Minsan, ang tao, hindi sila kumbinsido sa preaching pag verse to verse. Pero sa kwento ng buhay, sa testimony, doon kayo nakarelate ang tao na totoo pala ang Diyos, hindi nagbabago. Taas lahat ng inyong mga kahilingan, yung mga prayer requests habang umaawit tayo sa Panginoon. Sabihin nyo, thank you, Lord. Thank you, Lord. Turuan mo kami, Lord, na gumawa ng tama at mabuti. Hallelujah, hallelujah. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Amen. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh,
Salamat sa iyo, Panginoon, sa kabila ng aming mga pagkukulang, hindi ka nagkulang sa amin. Higit sa sapat ang iyong mga biyaya at mga pagpapala na ibinibigay sa amin, sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami na makaakay kami ng kaluluwa sa iyong banal na paanan. Pagpalain mo rin, Lord, ang mga employer ng aking mga kapatid, ang kanilang pong mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Patuloy mong palaguin ang kanilang pananalig at pananampalataya upang maging buhay sila na saksi ng iyong kapangyarihan, ng iyong kabutihan. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang aming buhay sa araw-araw, ngayon at magpakailanman. Lahat ay magsabi ng Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. And God bless you all. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Panginoon. Manatili po tayo nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siya naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyang makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo kantahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos ang tanging ko pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anong mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang balabay na pagpat, sa kalinga niya natitiyak mo na ikaw ligtas. Iingatan niya ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin bigla ang pagluso pagsapit ng araw. Ni sa ano pa man darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay ay maging 10,000. Di ka matatakot at titiyak mong di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panood iyong mamamasdam. Iyaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ay iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong pag-iingat sa iyong kataas-taasan. Di mo aabuti na ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong mataas. Kahit na tapakan mo mga leon, sa mabagsik, di ka maano sa mga serbiyenteng leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking niligtas ang tapat sa akin, at ingatan ko ang sinuman tao kung kikilanlin. Pag sila'y tumawag, lagi handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan kung may hilay at sasaklolohan. Aking niligtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko katipalaan ng mahabang buhay at natitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipilit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandali ang bayan na ito na aking pinili, magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganan. Ito ang mga salita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Friday. See you tomorrow sa Saikong Sacred Heart Church.